nakadiretso na yan, talagang gusto ko naman talagang ma-impeach yang si Sara Duterte para tumakbo yung mga kaalyado ko sa 2020 kasi wala kaming panama dyan. Pero dapat magkaayos kami tapos tatanggalin siya sa pwesto at the same time. Gusto ko magkaayos kami ng mga Duterte pero nasa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte at the same time. Yun ang gusto ko. Ganun ho mga kababayan, yung utak niya talagang brat na brat, yung tipong yung lahat na lang gusto ho niyang kunin. Gusto niyang mataas ang kanyang rating sa approval at trust rating niya habang ini-impeach niya si BP Sara at binabo niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ho kalala ang pag-iisip ng mama na yan. Ganyan ho kalala. Hindi ho. Ito dito hindi na si Lisa Araneta Marcos, hindi na si Auntie Claire ang nagsasalita dito. Ang nagsasalita ho dito, si mismong Marcos Jr. na ho. Ito na hong si President Marcos Jr. na ho. Nagsasalita na rinireject daw ho niya yung mga kondisyon kaya walang reconciliation. Wala problema sa atin yan. May reconciliation, walang reconciliation. Wala ho tayong problema. Wala hong problema sa atin yan. Siya ho ang pinaka may kailangan yan. Tayo ho hindi natin kailangan yan. Heto, pakinggan nyo ho itong mga kababayan. Rekta ho tayo sa pagtatanong ng mga media. Marami ho siyang mga pautot dito sa interview niya na to. Hindi na ho natin papasadahan yung mga kung ano na pag-usapan sa ASEAN, pag-uusap nila nung Chinese official ng China, kung ano man wala hong maibubungang magandang resulta itong administrasyon na to. Tanggap na ho natin yan. Dahil nga naman weak leader, hindi ho siya marunong maging pangulo. Yun ho ang ating sigurado. Rekta ho tayo kay Marcos Jr. May napili na po kayo? May napili na po kayo. Tinatanong ho siya kung meron na siyang napiling PNP chief kasi aalis na si Marbil. Pero yung mga pinagkababuyang ginawa ni Marbil, di pa tayo tapos dyan. Hoy Marbil, di pa tayo tapos dyan. Kahit wala ka na sa termino, huwag kang mag-alala. Sa susunod na administrasyon, maraming mag-iimbestiga sa'yo. Maraming katanungan na dapat sagutin niya si Romer Balbil sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi pa to ang tamang panahon. Pero dapat sa susunod na administrasyon, huwag hong kalimutan lahat ng kababuyang ginawa niya si Romer Balbil. Meron na po. Talking about peace and order, security, Mr. President, ano po yung magiging marching orders niyo doon sa bagong Chief PNP? No. Especially na gusto nyo i-intensify yung police visibility sa mga kalye. Ganun ho kahina ang kokote nitong si Marcos Jr. Ang solusyon, tama naman, sige, bigyan na natin sa kanya yung police visibility sa kalye, para mabawasan ang kriminalidad. Paano kung yung mismong pulis na ang gumagawa ng krimen? Paano kung hindi ko linalahat Hindi ko linalahat. Maraming kaya nga nag-number 1 yung mga natin, mga kandidato natin diyan sa PDP laban sa mga uniform personnel. Hindi natin linalahat. Pero kung nung panahon ni Tatay Digong, talagang sinubukan niyang ubusin yung mga kung tawagin scalawag o yung mga ninja cops. Ngayon nagdamihan na naman yan. Naalala nyo, nung nakaraang buwan, yung mga Filipino-Chinese community ang tinatarget ng mga yan. $100 million binigay ang ransom. Ginurgor ang Filipino-Chinese. Ganon ang katindi yan. Sa tingin nyo naman, dun sa 100 million na yan, meron pa ho ba kayo nabalitaan kung naibalik yung ransom? Pinutol yung hinliliit nung Chinese na batang estudyante. Ibinigay yung ransom. Ano nangyari? Ang gustong palabasin ho noon sa media yung bata sinuko ng mga kidnapper. Hindi ho. Binayaran ho yun ng kanyang mga magulang. Kaya yung police visibility, baka lalo lang kami matakot diyan. 'Di ba? Baka pag may nakita kaming police na may police, magtago tayo. Hindi ho yan. Kung walang political will, kung walang matibay na tayo ang presidente sa kung anumang issue na gusto nating matapos dito sa bansa na to, nagbubulahan lang ho tayo dyan sa mga police visibility. Kalokohan ho yan. Well, what will I tell the new chief PNP? The new chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation, and I will actually tell them, carry on what you are doing. Because carry on what you are doing. Anong carry on? Sa panggigipit, yung ginawa sa kay OJC, panggigipit sa mga vlogger, panggigipit sa mga
kalaban ng administrasyon, mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Carry on, ganon. Lang yang talaga tong Boss, we have bira, oh. we have very good statistics concerning crime. Nako. And for example, Mm. there's a report here: Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. Oh, in 6 months, crime, bumaba yung kriminalidad in 6 months. Ano ba, bangag eh. Kung anong ipid sa kanyang mga dokumento, datos, o kung anong mang survey yan, pagka tinanggap ho niya yan, talagang ibang klase yung pagtanggap niya eh. Wala na ho siyang pakialam kung anong nangyayari sa kalsada, yung mga nababalitaan sa television, kung ano lang ibinigay sa kanya ng PNP, yun na ho yun. Kaya pagka sinabi ng PNP sa kanya, crime rate bumahaba, kahit nakaliwat kanan na naggugurguran sa kalsada, kaliwat kanan ng huldapan, wala, dito yan. Kung anong binigay sa kanya ni Marbil at nito si Torre, yun ang totoo. Pagka sinabi ni Torre, Sir, wala ho akong dalang armas, pumasok ako sa KOJC. Kung anong sinabi ni Torre sa kanya, yun, papaniwalaan niya. Pero yung mga lumalabas sa social media, lumalabas sa, hindi, wala kwenta ho sa kanya. Kung ano lang sasabihin sa kanya ni Romel Marbil at niya si Torre, yun lang ho totoo. If we are going to look here at the crime result at the national level, where are the index crimes? Eto. From the period of last year, same period last year, ito na lang, focus ka kasi ayokong basahin lahat. So, 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. In the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. That minus lahat. When you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went down. So they must be doing something right. Now, they must be doing something right. Anak ng toka, kaliwat kanan nagkakagurguran, mga oldapat, mga krimi. Ay, hindi, ganito na lang. Tanungin natin yan si Mayor Benjamin Magalong. Di ba? Mas napipil ng ating mga kababayan na safe ang sambayanan nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun lang ho yun. Anong ginagawa nilang tama? Bakit ngayong mga panahon na to hindi makalakad sa kalsada, hindi na magawa yung mga bagay na nagagawa noong panahon ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bangag ka na naman. Hira ka talaga. What we have been talking about is making policemen more visible. This is to make people feel safer. I perfectly understand that. That basta, kahit papano may pulis dyan, may umiikot dito na pulis, konting sigaw lang, tatakbo na yan. That's important. It's important to people. So, despite the fact that maraming maganda namang result na statistic, na maganda naman ang nagiging trabaho ng kapulisan natin in terms of law enforcement, kailangan din, hindi sapat na marami tayong nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. That's that. Pag daw nakikita ng ating mga kababayan ng kapulisan, feeling safe daw sila. Alam nyo, ganito, kahit hindi namin makita ang pulis, pagka wala kaming nakikitang mga adik, mas feeling safe kami. Nakikita nga namin yung mga pulis, napakaraming pulis, tapos pagpasok mo ng kanto, kaliwat kanan yung mga nakahubad, mga bangag, di ba? Wala akong safe doon. Wala nga naman yung mga bangag, magpakita dyan sa mga pulis na hindi ho niya, pag maraming pulis, wala na, hindi magpapakita yung mga bangag. Hindi ho yun. Hindi, gaano ba yung ratio ng natin, population, tapos yung mga kapulisan? Napakalayo. Kaya, mas dapat ubusin ang mga bangag, mas mafe-feel naming safe kami. Kahit hindi ganong karaming mga pulis,
kahit walang police visibility, kung walang mga masasamang elemento, doon namin mas mapipil na safe kami. Punta ko kayo sa mga karatig bansa natin. Punta kayo sa mga kanto-kanto. Wala ko kayo makikita ang police. Wala ko kayong kasi hindi ho nila kailangan yung ganong karaming police visibility. Di ba? Inubos ho nila yung mga kriminal. Inubos ho nila yung mga bangag. Ang atin, police visibility. Naku, police visibility, tapos sasabihin mo ganito, tayo bloodless drug war tayo. Police visibility, tapos bloodless drug war. Ano mangyayari dyan? Ano ho yan? Parang reconciliation lang ho yan. Parang unity lang ho yan. Budulan na naman ho yung mga sinasabi na ni Marcos Jr. That's why this new program of Cops on the Beat has been initiated. Mr. President, one last thing na lang on my part. Doon sa podcast ninyo, narinig ko doon sa pagkakasabi nyo, yung 5-minute immediate police response. Will you please expound on that, Mr. President? Well, first of all, we have been working we've been working since last year on this. It's not so easy, but it's good to centralize the emergency calling. And right now, actually, the response time, meron ba tayong response time dito? Yung response time natin, bumaba na rin, especially in the urban areas. Siguro, of course, wala, there are no statistics here. No. So we're trying to centralize the emergency calls. So pagtatawag ka ng emergency, whatever, tapos isa lang yung number. Kasi bawat bayan, halos bawat probinsya may sarili. So we'll centralize it para maging mas mabilis at diretso kagad makadispatch ng police pagka may problema, pagka may gulo. So we're hoping that at least in the urban areas, that we're hoping 5 minutes. That's the aspiration. Once again, I hope. I think naman if we have the cops on the beat and they're in good direct communication with their dispatchador, then that will be the system that will be a good quick response. Pero kailangan mabuong system. One of the problems with the emergency call system is the statistic that about 70% are prank calls. So Hindi. Hindi ho yan. Yang na yan, yung mga pa-English ni Marcos Jr. Walang lalabas na resulta diyan. Yang paparating na PNP chief. Ano ba ang kayang gawin ng paparating na PNP chief na hindi kayang gawin nitong si Romel Marbil? Parehas lang ho ang kakayahan ng dalawa na yan. Galing ho sila sa iisang institusyon. Galing ho sila sa iisang ahensya. Galing ho sila sa PNP. Namuno sila ng napakatagal. Alam ho nila ang pasikot-sikot dyan. Alam ho nila yung mga skalawag. Alam ho nila galawan ng mga kabaro nila dyan. Yung mga may lagay sa mga kabaret, may lagay sa mga ganito, may lagay sa mga ganito. Alam ho nila yan, yung mga ano dyan. O merong mga nagpapalusot ng mga contraband. Alam ho nila ang galawan nila dyan. Ngayon, kung yung mga yan, galing sa iisang tahanan, galing sa iisang eskwelahan, galing sa iisang institusyon, umaasa ka na magkakaroon ng pagbabago dito sa bagong darating na PNP chief na to, gayong wala ka namang ipinapakitang political will, para baguhin yung mga dapat baguhin, para tapusin yung mga dapat tapusin dyan sa PNP. Wala akong mangyayari dyan. Kahit sino pang ilagay nyo dyan, pagkabano ang presidente, wala akong mangyayari. Mag-uumpisa ho talaga dyan yung decisiveness na tinatawag nitong si Mayor Bangalong. Diba sabi niya, presidente dapat decisive ka. Pagka gusto mong mangyari yan, dapat mangyayari yan. Pagka sinabi mo mga skalawag, mag-resign ko, kung hindi, yayariin ko kayo, dapat mag-resign kayo. Yan ang sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong. Pero, itong kay Marcos Jr., meron ho tayong problema dito. Pilit ho niyang inaatang ang peace and security
dito sa mga pulis na to na hindi ho niya hindi ho niya kumbaga minamartilyo, kumbaga pinasok niya dyan si Marvel, bahala ka niya dyan, kung anong bigay mo datos sa akin, yun na yun. Kung ano mang marinig ko sa social media versus dun sa sinasabi, wala na akong pakialam dyan. Ang importante lang sa akin, kung ano sasabihin mo. Kaya ginagago ho yang si Marcos Jr. ng mga tauhan niya dyan sa PNP. Kung sino mang italaga niya dyan, nako, ano na naman ho ito na asa na naman ang ating mga kababayan na magkakaroon ng kahit pa paanong pagbabago diyan sa institusyon na yan, diyan sa PNP na yan, sa pagpasok ng bagong PNP chief. Huwag ho kayong umasa, wala hong mangyayari diyan, yan na sigurado natin dito sa PHFT. Sige, sinong gustong pustahan diyan? Pustahan tayo, wala mangyayari diyan. Pagka bano presidente, pagka bangag ang presidente, imposibleng merong matapos ng trabaho diyan. Magkakaroon ng yung tipong mauubos yung mga kriminal, yung matatakot ang mga kriminal. Gayong ang polisiya ng administration bloodless drug war. Anak ng toka. That's why we have to see how we can minimize that. Good evening, sir. Ay, good- Last Friday, Executive Secretary Bersamin announced that he did not accept his resignation and that the economic managers were retained, and there were other movements that were announced. The Executive Secretary also said that there would be new announcements on movements by tomorrow. Would you like to share with us? Not yet. Not yet. I'll share with you one thing. That as we were doing the performance review, and when we see shortfalls in performance, I don't leave it at that. I look and ask, why is that the case? And that is why we asked all the heads of agencies to also submit their courtesy resignations, because we have to look at deeper, not just look at the secretary. The secretaries, I think, all of them. Some have to be moved around. Some have chosen to leave, or no longer think they can contribute. But in any case, we are looking at the problem deeply. Siguro by now, I don't do things pang optics. If there is a problem, I like. Hindi daw niya binagawang bagay-bagay para lang sa optics. O kumbaga para lang sa camera, para lang merong mapakita lang yung isang bagay, pero hindi naman talaga yon ang pakay. Hindi daw niya ginagawa yun. Doon pa lang tayo sa reconciliation. Doon pa lang tayo sa pag-antag dito. Reconciliation. Ano bang optics na gustong ipakita nun? Ay, grabe naman. Para lamang makasulong tayo sa ating bansa, nag-aalok na ng reconciliation itong si Marcos Jr. Grabe ang bait naman. Optics. Yun ang gusto niyang maipinta siya na larawan sa ating mga kababayan. Na siya ang mabait, siya ang naging biktima, siya ang nandito na siya, inaabot niya na ang kamay niya para makipagbati doon sa mga individual na kagaya nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinadala niya sa The Hague, Netherlands. Dito kay VP Sara, makikipag-reconcile siya dito sa isang government official, binoto ng 32 milyong Pilipino. Tapos ipapa-impeach, ngayong June, umpisa ng impeachment trial. Ganon katindi ho ang pagiging bano niya si Marcos Jr. O hindi daw siya naglalabas ng statement para lamang sa optics. Pinag-resign niya ang kanyang mga gabinete para daw, ma-recalibrate ang gabinete. O nangyari? Sino ba may kasalanan kung bakit napakapalpak ng ating ekonomiya? Sino may kasalanan kung bakit walang trabaho, napakamalampang 9 billion? Mga economic managers niya. Retain ho niya lahat ng mga yon. Ano ba ang iniiyak ng ating mga kababayan? Presyo ng mga pango 9 billion. Kung yun pala ang problema, yun pala ang panawagan ng ating mga kababayan, dapat sana tirinabaho mo yung economic team. Sila yung pinagsisibak mo. Kasi bakit nyo di nagagawa to? Ang mahal-mahal ng mga bilihin. Nag-iiyakan ng ating mga kababayan. Bakit di nyo ginagawa? Hindi. Kasi hindi ho niya ginawa yon. Kasi yung mga kaibigan niyang mga mayayaman, mga negosyante, mga kung tawagin dyan, mga elitista,
Yun ho, gusto nila na ma-retain yung mga economic managers na yan. Kagaya siguro, sabi siguro nitong si, ano pa nga nito, yung si, pakalimutan ko yung pangalan nun Basta yung sa San Miguel. Yung mama na yun, no? Sabi siguro, huwag mong palitan yung economic manager mo, gusto namin yung mga yan, mas kumikita kami sa kanila. Di ba? O, isi-request ng business community. Economic manager mo, Marcos Jr., the best yan, huwag mong palitan. Di niya pinalitan. Mas importante kung anong sasabihin noong mga mamumuhunan kaysa doon kung ano sinasabi ng mga consumer, ng mga ating mga kababayan na bumibili sa mga pamilihan. Wala ko siyang pakialam doon sa mga yun. Basta masaya lamang yung kanyang mga kaibigang elitista, mga bilyonaryo. Diba? Yun lang ang importante sa kanya. Hindi mo daw siya nagsasalita para sa optics. Ganun ho mambudol yung mama na yan. Diba? Itong video na to, dedicated na lang kay Bangag to para Trying to fix it. talagang mabisya. So that's what we're doing. So expect us to be doing a rigorous performance review, not only at the cabinet level, but even deeper. Bola. Related lang po dun sa sagot ni sir, kung pwede lang po. Okay, sige. Alright. Sir, you already mentioned that you don't do things for optics. That was the criticism of some of your detractors who are allied with the former President Duterte. And they also said that the Curti resignations are not necessary and that they want you instead to resign. How do you want to respond to that? Or if you I will resign. yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Hindi yan magre-resign. Anak ng towa ayaw na nga nilang bitawan ng kapangyarihan. Ba't siya ako hindi ko siya pinagre-resign. O yung mga detractors, hindi ko kilala yung mga detractors na gusto mag-resign niya si Marcos Jr. Hindi ko natin siya gusto mag-resign. Ang atin lang naman ho dito, kung hindi niya kaya magtrabaho, di ibigay niya sa iba. Pero yung tipong, kung kaya mo na magtrabaho, hindi magtrabaho ka. Bigay niyo ho yung best niyo. Magpakapangulo kayo. Di ba? Yun lang naman ho atin dito. Ngayon, kung hindi niyo kaya ayaw mo mag-resign, di magpakapangulo ka. Wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Nako, wala siya. Magandang gabi po, Mr. President. Sir, yung Wala daw sa ugali niya. Tinatakbuhan ang problema. Anak ng toko. Anong ginagawa mo sa ugali? Ano ang ugali mo? Ha? Dinidispatch siya ang iyong mga yung mga nakikita mo na magiging problema mo, gano'n. Kaso dito sa isa na to, sa mga Duterte, Brad, nagkamali ka ng binangga. Dahil ang binangga mo dito, hindi ang mga Duterte. Yung pangarap ng bawat isang Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte na magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Hindi yung mga Duterte ang kalaban niya dito. Kalaban niya yung mga Pilipino na umaasa na kahit papaano na umayos itong bansa na to. Yun ho talaga ang binangga nila, yung pangarap ng mga Pilipino. Yun ang kinalaban mo. At pagka yun ang kinalaban mo, naku, laki ng problema mo dyan, Brad. Mentioned during your podcast na sawa na yung mga tao sa politika, and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as a start of another political chaos? Yari ka dyan. The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. Nasa kanila yan eh. Mostly sa Senado. Pero siyempre, nandyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So, they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along. And I think that's what will happen here too. So, we'll see what happens. Sir, I understand. Hindi niya ho naintindihan ng tanong. Hindi ho niya naintindihan ng tanong nitong si ate girl. Sinasabi mo na yung problema, yung ayaw mo na ng political issue, ngayon maya-maya merong impeachment. Kasi simple lang yan eh. Kung gusto talaga mag-move on na tayo dito, magdire-diretso na, matapos mo na matiwasay ang iyong termino. Simple lang. Iuwi mo si Tatay Digong,
Hayaan mo yung impeachment na gumulong. Okay lang yan. Okay lang yan. Kaya ni VP yan. Ako, tayo dito sa PHFD, 110% meron ho akong tiwala dito kay VP Sara. Kung paano pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong si VP. Ganong kalaki ho ang tiwala ko dyan sa ali na yan. Di ho tayo na makakamba dito sa PHFD. Lalo na dyan sa naging resulta ng eleksyon. Kung meron man dapat mangamba dito, walang iba kundi ho yung tao na yan, yung si Marcos Jr. Dapat ngayong mga panahon na to, mga tug na ang tuhod mo, Brad. Mga tug na ang tuhod mo dahil ang laki ng problema mo. Kahit sabihin mo pa na prerogative yan ng ganito, kahit trabaho nila yan. Hindi, Brad, Tatay Digong presidente, sabi niya, ini-impeach si Lenny, huwag niyo impeach. Duly elected yan. Tapos na eleksyon, magtrabaho na tayo. Anong ginawa mo? Nagsalita ka, pakaging. Ano yan pagka sinabi niya na huwag niyong i-impeach, ayaw ko ng impeachment, kabaliktaran ho yun. Pag sinabi ng unity team, kabaliktaran ho yun. Pagka sinabi niyang not in a million years, hindi makakapasok ang ICC dito, kabaliktaran ho yun. Anong basa ng mga congressman sa kanya? Nung sinabi niya na ayaw ko ng impeachment, tinuloy ang impeachment. Kasi yun ho talaga ibig niya sabihin doon. Malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang tumangyari so as hindi na lang How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yun ang pala. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Yun naman pala. Ano to? Sino yan? Sino yan si Junior? Anong ginagawa niya dyan? Anong ginagawa niya si Sandro? Ba't biglang lumitaw ang picture niya dyan? Kung ayaw mo pala ng impeachment, bakit ang anak mo ang pinakaunang pumirma dyan? Anak ng tokwa, mambubudol ka talaga, di ba? Ayaw daw ho niya impeachment. Pero ang pinakaunang pumirma sa impeachment ni VP Sara, walang iba kundi si Sandro. Ano gagawin natin dito? Ganun lagi na lang natin tatanggapin na as is, ganun ang pagka sinabi ng presidente, yun. Hindi, kabaliktaran yun. Pagka sinabi niyang unity, wawa sa akin ng kalaban. Yung kanyang ka-unity. Pagka sinabi niyang ayaw impeachment, i-impeach yan. Pagka sinabi na hindi papapasukin ng ICC, papapasukin yan. Kabaliktaran ho lahat. Kung ano siya lalabas sa bunganga nitong si Marcos Jr., yun ho ang kabaliktaran ng gusto niyang mangyari. Pagka sinabi niya na gusto niyang bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilhin, lalong tataas yan. Yung mga nakikinig sa kanya, na nakakakilala sa kanya, alam ko na yan, nabasa ko na yan, Brad. Alam ko na ibig mo sabihin. Gusto mo ganito mangyari? Pues, ibig sabihin kabaliktaran ang gagawin ko. Kasi yun talaga ang gusto mo mangyari. Ano yung babae yan? Hindi naman lalaki yan. Di ba pagka yung babae, tinanong mo, gusto mo ba kumain? Sasabihin, ayaw. Pagka kumakain ka na, bigla, gusto pala. Ganyan ho sila baka may pagkabinabai ang presidente na yan. Pagka gusto. Pagka ayaw, walang maraming pilitan. Langya ka talaga, Di ba? Anong ginagawa dito nito? Anong ginagawa niyan dyan? Kung ayaw mo ng impeachment, dapat sana, yung anak mo, hindi siya pumirma dyan. Doon sa listahan, siya pinakaunang nakapirma. Kahit alphabetical ang bilang dyan. Anak ng tokwa, M pa lang yan. Marcos pa lang ho yan. Malayo pa yan. Dapat nauna dyan yung, Albano, kung ano-ano apelido dyan, kung alphabetical. Diba? Nagpresenta pa siguro yan si Sandro. Nagbidabla, ako unang pipirma niya. Sabi ng tatay ko, ayaw niya impeachment. Alam ko gusto niya. Budol talaga tong pamilya na to. Okay, tuloy na natin. Ano ba? Ayaw nang kumana. Yun. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Mr. President, Hi. again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said... No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Kanina ko pa hinihintay sagot na yan Simple lang. Kung gusto mong reconcile, nakapanakit ka, gawin mo yung tama para maiayos mo yung ginawa mo. Huwag kang tatanga pa ka.
Tak ng tokwa, di ba? Nakapanakit ka, Brad. Nakapanakit ka ng tao. Nakapanikit ka ng mga Pilipino dyan sa ginawa mo kay Tatay Digong. Ngayon, kung gusto mo talaga ng reconciliation, gusto mong maging sincero yung reconciliation, itama mo yung pagkakamali mo. Huwag kang tatanga-tanga. Walang nga ka. Ano man ako, nakapahinga ako, nakita ko to, kumuludugo ko eh. Nasa train ako, pinapanood ko. Teka nga, kasi ang problema ko pagka, kunyari, medyo napunta kayo sa galaan at hindi kayo nag-update. Naku, mapang-iiwanan ho kayo, lalo na dito sa space na ginagalawan natin na to. Napakabilis ho ng pasok, labas ng information. 2 araw, hindi nyo na ho alam kung ano ba nangyari dito. Ano ba nangyari dito? Hindi mo na alam, kailangan balikan yung mga nakalipas na araw para maintindihan mo lang yung current events. Kaya ako kailangan talaga, pinapakinggan ko, ano naman to? Anong klaseng pag-iisip ang meron tong presidente na to? Nakapanakit ka, Brad. Nasaktan mo ang damdamin. Hindi lang ng mga Duterte, yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Hindi ka lang nakikipag-reconcile sa mga Duterte dito sa isa na to. Nakikipag-reconcile ka dito sa bawat Pilipinong nagmamahal dyan sa mama na yan. Yun ang di mo maintindihan. Hindi ka nakikipag-reconcile sa mga Duterte. Sa amin ka nakikipag-reconcile. Kasi habang kami galit sa'yo, kahit ano pang pagsasabi mo dyan, dahil sa ginawa mo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, naku, nakakatawa. Kainin, baka palunok ko pa sa'yo yan. Tanggalin natin ang problema. Mm. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that Parang condition. Tapos si na. Presidente, no? Yung train of thoughts niya, yung the way na mag-isip siya, hindi ho yan kahit na yung elementary, kahit na yung batang mag-isip. Alam niya pagka nakapanakit siya, kailangan niya mag-sorry. Kailangan niyang bumawi doon sa nagawa niya ng mali. Kinuha mo ang gamit. Siyempre magagalit, sabihin mo, hindi ko babalik yung gamit mo. Sorry ha, patawarin mo na ako ha. Pero akin pa rin to. Kinuha ko yung gamit mo. Kinuha ko yung cellphone mo. Akin, kunin ko na yan, akin na yan. Uy, reconcile na tayo, sorry ha, pasensya ka na. Pero yung cellphone mo, hindi ko pa rin babalik, akin pa rin yun. Gago. Di ba? Anong pag-iisip ang meron ho yung mama na yan, di ba? Pagka nakapanakit ka, ngayon makikipag-reconcile ka, para maitama mo yung kamalian mo, ibalik mo kung ano yung kinuha mo. Ibalik mo kung ano yung ninakaw mo. Kaya ngayon, hanggang ngayon, di pa rin nakakabumpod dun sa mga nakaw nyo na inayaman nyo kasi di nyo pa rin binabalik eh. Yung lupain dyan sa Paway, Ilocos Norte, binalik nyo na ba? Pinapabalik na yun ng Korte Suprema. Kasama daw yun sa ill-gotten wealth. Paano tayo magre-reconcile? Doon pa lang sa ginawa niyo sa mga nakalipas na panahon, balik nyo yung mga ninakaw nyo. Ibalik nyo si Tatay Digong dito. Kala mo siguro palalampasin ko itong isang, kaya nga itong video na to dedicate. Mamaya na lang si Atty. Mga toko, ang gigigil ako dito sa mama. Tatapos ng, that's not reconciliation. Yes. That's not even a negotiation. That's demanding. Hindi kami nakikipag-negotiate, Brad. Hindi kami nakikipag-negotiate. Itama mo yung kamalian mo. Ganun lang kasimple yun. Itama mo yung kamalian mo. Ngayon kung ayaw mong itama, hindi naman kami para kami pa ang maghahabol dyan sa reconciliation na yan. One way or another, maiuwi dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tutulong ka man at hindi, maiuwi yan. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kailangan yan. Reconciliation. Isaksak mo sa baga mo, di namin kailangan. Hindi ka nakikipag-reconcile sa mga Duterte, tandaan mo. Nakikipag-reconcile ka sa taong bayan. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Wala na. Put it this way. I don't know what will come up. Wala ka namang alam eh. What's needed? Kaya ko bang gawin? Guys, pa-viral naman ho ito, mga kababayan. Pa-viral naman ho. Pakishare. Please. Pakishare ho ng video na to. Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. O yun nga. Kung nakikinig ka, actually kahit hindi kami magsalita bilang tao, bilang Pilipino.
Hindi na namin kailangan magsalita. Alam mo na kung ano dapat mong gawin. Bago mo pa ilinabas yung reconciliation na statement na yan, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Hindi namin para sa amin pat sabihin na, oy, uwi mo si Digong, magkakaayos tayo kung gusto mo talagang magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap. Tapos na eleksyon. Di ba? Wala nga si Tatay Digong, nanalo mga kandidato niya, di ba? Tapos na eleksyon. Yung strategy nyo, natanggalin sa eleksyon si Digong para humina yung kanila. Lalo lang lumakas. Nakwanto ko, ang bobo nung nag-suggest